of Bachelor of And I'm Joshua G. Miranda po, also a student po from Bachelor of Arts in Journalism. Catholic State University. Talaga ako, pre. Ito. Stable. Ako pala. Stable is... So, yan. At Before we proceed to starting into this session, we'd just like to know the rate situation from po research na sinilan. So, we would just like to ask po to introduce yourself po para mas makilala po natin po. Ako, magpapakilala sa inyo. Good morning. Ako si Chief Trinidad. I've been a journalist for to journalism kasi I was born to parents na parehong journalist. Okay, so yun. Kung gusto nyo malaman yung journalism background ko, nagsimula ako sa pagko-cover ng PPA. Pag sinabing pagko-cover dati, sa parlance siguro ng media ngayon, hirap kasi siguro. Nagpo-post, nag-update, nagsusulat, nagsasalita para klaro kung ano yung method of engagement ng journalism o ng media of our time. Okay, tapos after the PBA, sama ko ang dami kong ginawa eh. Although people look at me as or view me as a purely sports person, I do other things. May alam din naman ako apart from sports. Naging news anchor ako sa People's Television Network noong 2001, and then in 2005, naging part ako ng CTV Network as a radio anchor hanggang kinuha nila ako sa news. Tapos nag-resign, nagpaalam ako 23 years after last August. Naka 23 years ako sa GMA News Network, and currently I'm a freelancer establishing my own media platform. Yun. Did you attend your Nakalinong pusa yung nagwawala. So, saan po kayo nag-college and ano po yung na-take yung major? Para-eskwela. Nga pala, sorry. Ang formative school ko, palipat-lipat, nagsimula ako sa isang, yung typical sa mga baryo, di ba? Meron yung tinatawag na, nursery, o yung parang daycare na tawag yata nila ngayon. Sa isang maliit na baryo sa Mandaluyong, ang tawag sa kanya, Vergara. Ang teacher ko noon, si Miss Yamio, hanggang tumanda siya, hanggang mamatay siya, si Miss Yamio, kasi yung barangay namin, siya lang talaga yung teacher. Tapos nalipat ako ng Don Bosco, ng prep at saka grade 1, tapos nagpunta kami ng probinsya, sa Batangas, sa Lipa. Nakapag-aral ako sa Canosa ng 1 year, bumalik ako ng Manila, from grade 3 hanggang 4th year, natapos ko sa St. John's Academy. And then, nag-aral ako sa UP ng 2.5 to 3 years, tapos nag-UE ako. Ayun, yun ang education ko. Yan ang educational background ko. Pero yung journalism, wala akong degree sa journalism. Okay, ang course ko sa UP was AB English, parang pre-law. Tapos nung sa UE ako, nag-shift ako sa medicine. Pero hindi ko siya natapos pareho. And here I am now, a journalist.
So since nabanggit niyo po na hindi niyo po na-take as a major yung journalism, how did you end up being a journalist po? How I ended up. Magandang point ko yan kasi yung nga sinabi ko sa inyo, although hindi ako nagkaroon ng formal schooling sa journalism, I was raised to be a journalist. Kasi yung parents ko, nanay at tatay ko, pareho mga journalist. So sa pagkukumpuni ng dyaryo, kasi through the years, meron mga dyaryo na pinagtrabaho ko ng tatay ko, from Manila Times to Manila Bulletin, Daily Express, merong Sports Flash, hanggang maging Malaya, hanggang sa Philippine Daily Inquirer. Palagi ako naka-expose doon, sumasama ako palagi sa trabaho ng tatay ko. Although hindi ako nagsusulat, hindi ko na-realize na ini-expose ako at an early age sa tunay na mundo ng journalism. So what I had was something better than just a school or an academy for journalism. I was actually being exposed to the actual world and the workings of Philippine journalism. So yun yung advantage. Meron agad akong exposure to it. No? Nakita ko yung mundo ng journalism, particularly yung print side of it. So, ayun po. Nalaman na po natin kung paano po kayo naging journalist. It is by experience and the work of your parents po. So, the next question po is, did you have any kind of ethics training as a student or have attended any sort of ethics training program since you have started working as a journalist practitioner? Yung ethics kasi ng journalism, yan yung isa sa mga unang tinuro sa akin ng tatay ko. Ang ethics in journalism is simply founded on telling, on writing the truth or drawing the truth. Okay? So, pag titignan mo yun, lahat ng nakalagay sa ethical books o sa ethical standards ng journalism, it is being truthful to what you do. Kailangan totoo yung sinasabi mo. Di ba? Yun, simply said, is what the whole ethical standards of sportscasting, broadcasting, or journalism in general. Okay? Kahit anong ginagawa mo, kaya nagsusulat ka nga, kaya nagsasalita ka sa radyo o sa tinatawag yung podcast o gumagawa ka ng yung mga post mo sa social media, same thing. No, kung nandyan ka para manloko ng tao, don't even dare call yourself a journalist kasi you are not. Pagka nagsisinungaling ka, nagloloko ka, mamanipulate ka ng truth, distort ka ng truth, kapag kaliktetel ka ng don't even dare call yourself a journalist. You may be a media practitioner, yes, kasi doon may difference yun eh. May malaking difference yung media. Yung media kasi is the medium, di ba? Wala namang ethical standard ng media, di ba? Kaya ngayon, sa generation nyo, prevalent ang fake news, deep fake, lalo yung deep fake, nakakatakot yun, di ba? Pwedeng paltan yung mukha mo, yung boses mo, tapos pagsasalitain yung AI on your behalf na hindi naman yun talaga yung gusto mong sabihin or nilalagyan ng salita or ng sentences yung iyong sinasabi na hindi naman necessarily nagre-represent kung sino ka at ano ipinaglalaban mo. Okay, so para sa matimbang na ethical standard of journalism. Journalism has and always will be founded on truth. If we may ask po, ano po kaya yung name ng program or saan pong program po kayo naka-attend ng ethics training po? Since you are journalist practitioner. Sorry, Iwan, ano yun? Yung naputol yung yung bandang dulo, naka-access ng, you were saying, saan ako naka-access ng ng ethics training po.
since you started as a journalist? Ang ethics training ko, sa ano, sa sa bahay, sa magulang, sa nanay at tatay ko. Kasi yun yung, yun yung pinaglalaban ng mga magulang mo. At saka, pag ikaw, editor ng isang pahayagan, noong panahon na yun. Noong panahon na, ano to you're talking about the 1970s, 1980s, 1990s, hanggang 2000. No, ang guiding light of journalism during that time, before the explosion of social media, was really the truth. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, palaging tungkol sa katotohanan, tungkol sa truthfulness, ang mga slogan ng mga pahayagan. Kasi, kapag ka na-question yung truthfulness mo, yung katotohanan sa ginagawa mo, then, bagsak ka na agad sa standard of journalism. So, yung sa akin, hindi ko na in-access sa kahit na anong libro. It was taught to me by my parents, no? So, kung ano yung pagiging totoo mo sa araw-araw, okay, sa buhay mo, is the same kind of truth that you will have to establish and maintain if and when you choose to become a full-fledged journalist. Yung sa bahay po na sa bahay niyo po natutunan yung mga ethical standards of being a journalist practitioner. My next question po is, what kind of ethical dilemmas did you most often encounter po sa trabaho mo as a journalist? Dilemma. Kasi pagka, kapag ka guided ka by the truth, then there must be no dilemma. Wala dapat conflict yan sa sarili mo. Kasi alam mo, yung sinasabi mo, totoo, di ba? Yung iba nagkakaroon ng dilemma kasi they conform to a standard that distorts the truth. Halimbawa, gumagawa ka ng game, ayaw mong masaktan ayaw mong masaktan sa sasabihin mo yung na particular player, yung particular team, di ba? Pero obvious naman. Okay? So, what does that make you? Di ba? If you pull back and sabi nga nila, pagka dinistil mo or yung ano yun sa gano'n, yung nilagyan mo ng tubig, no? Winoter down mo what you're supposed to say and write, then hindi na ikaw yon. Diba? Yun yung yun para sa akin kasi not all would do this kasi tayo we live in a world that passes judgment based on popularity. No? So, pag hindi popular yung opinion mo, hindi popular yung sasabihin mo, mag-hold back ka. Then what does that make you? Diba? Diba? Hindi yun? Hindi pagiging matotohanan. O, yun. Yun ang mga dilema na kinakaharap ng marami. Ako, hindi naging dilema sa akin yun. Kasi, yun nga yung yun yung pinaglalaban mo eh. To be truthful in whatever you say, in whatever you write, in whatever you do. So, walang dilema. As far as I'm concerned. Sa iba magkakadilema kasi nga gusto nila popular sila. Gusto nila marami silang likes. Natatakot sila sa bashing. Lintik na mga basher yan eh. Pwede mong tirisin na parang utot mga kurbaan. Yung sa aso yun, dumidikit. Garapata ba yun? O pulgas, di ba? Parang gano'n lang yun. Bashing doesn't kill you. Di ba? Kung ikaw nababash, di ba? Bash ka rin. Di ba? Fire, yung match fire with fire. Na? Bashing. Nakakarinig ka ng mga storya na nagsusuicide dahil sa bashing. Nakakarinig ka ng they conform their lives to bashing. Paano kayo nang babash sa yung AI? Sinong talo? Tapos magpapa-attekto ka sa buhay. Parang, yun yung mga bagay na. Kasi ibang-iba na ang rules of engagement sa mga nagpa-practice sa media. Sandali lang.
Good, good, good. Ingay niyo. Ingay. Sorry may maingay akong alaga. Okay, game. Sorry, naputol. O, di ba? Yun ang ano eh, yun ang well, mas dilemma ng generation na ito. Pagka nag-conform ka sa standard ng iba at hindi ang yung standard na sarili na itinayo, na natutunan, then ikaw ang may dilemma mo in a dilemma that you have to choose between telling the truth and telling half lies or half truths. Kasi ang half truth is still half a lie. So kasinungalingan pa rin siya. Hanggang kaya nyo, di ba? Be truthful to what you say, what you write, what you do. Ayan. So, before we proceed po for any further, we have 7 minutes na lang po sa Zoom meeting. So, may-limit lang po kasi tayo na 30 minutes per meeting po. So, mag-i-end po muna tayo ng saglit. Ay, Tapos, Joshua, napuputol ka. ay. So, can you hear me now Sige. po? Okay, Ayan. okay. So, Okay. mag-ano lang po tayo. Magsasend na lang po ako ulit ng link po. Nag-message na rin po ako sa inyong personal account po. So, doon ko na lang din po isi-send po yung bagong link po. Kasi, Sige. sige Sige, po. okay. Sige Alright. po. Sige po. Thank you po. And see you again later po. Kasi ano na lang bitin yung oras natin. Sige te. Standby po. Ate, pwede na tayo mag-leave. Thank you. Wala, nasin niya na. Wait lang. Nag-join na siya. Ayan. Good morning po ulit, sir. Okay na? Ayan. Sige po, tuloy na po tayo. So, Okay. last question, how does you typically decide what to do? Yung ano po, yung point po here is, ano po yung mga pinagdadaanan nyo para considered sa pagkakaroon mo ng decision making? Sorry, ulit nga uli. Sige, tira. Sorry, please repeat your question. Be clear, napuputol eh. Ulit mo, Ayman. My question po ulit is, how does you typically decide what to do? Pagdating sa dilemma. Ako, what to do? What to do as what? As a journalist. As a journalist. Oh. Ang ano kasi, ang sa access to a device that has wide, then you have at your disposal. Ako, typically, gigising sa umaga, titignan ko muna bago ko, minsan nga nauuna pang sisilipin ko yung mga social media, yung Google. Yung TikTok na lang ang hindi ko nasisilip kasi mas malimit pagka sa TikTok ako pupunta, nakikita ko mga side boobs, puwet, panty, bra, ano ba yun? Yun yung, hindi ko pa nakikita kasi yung educational side of TikTok. Pero maraming rin sabi sa akin na itong generation daw ng mga bata lying bili on TikTok for their ang daming present, ang daming available na mga handles on social media that provides for free information. Ako, una ko titignan, yung merong Bible app. Itignan ko muna yon ano yung
ano yung verse for the day, ano yung sharing for the day. Tapos, magsisimula araw ko, titingin na ngayon ako sa mga information. Yan ang baha sa Dubai, kay istorya ng ni Trump at saka yung kanya mga babae. Laban. Di ba napapansin nyo yung politics and choices nila? Ilang milyong Amerikano meron? Ilang milyong Pilipino? Dalawa lang pagpipilian mo bilang presidente, pareho pang bugok. Tanda na nagsawa sa botox yung mukha na hindi na makadilat kasi singkit na singkit. At least, hindi mainda kung anong klaseng ethical standard meron being yung si Trump. Parang yun, no? Sa Pilipinas, di ba, gano'n din. Kayo ba, feeling nyo, meron kayong that amount of choice or choices as far as your leaders are concerned? Parang mga gano'n. Parang hindi ko kasi conform to the standards of what I see. So, it's always trying to absorb information pero making sure na yung information na nagagather ko ay sinifilter ko. Kasi pagka unfiltered yan, meaning hindi mo alam kung saan ilalagay na binyan, mababaliw ka sa dami ng klase ng information at hindi mo makikita kung ano ang tunay at saka ano ang totoo sa mga sinisilip mo, absorb mo. So, ganun ang trust I glance at. Kasi hanggang ngayon, nagre-rely pa rin ako heavily on Facebook. Bihira ako nag-Instagram. Nag-google ako tapos ano ba yung isang bago na magandang information. Yung threads ng Instagram kasi hindi siya as toxic as yung dating ex ng Twitter na walang ginawa kundi magwakwakan ng tao, di ba? So yung threads, mas maganda kasi source siya ng information. So after that, gumagawa na ako ng sarili kong pag-search, diba, sa Google, titignan mo. Tapos, kailangan maingat ka rin sa Google kasi ang dami ring loko eh. So, yung cross-checking of yung facts na binabasa nyo, sisiguraduhin nyo na it's a legitimate media source na inyong tinignan. Tapos, cross-check nyo kung isang information na ibinigay sa iyo, huwag mong iti-take yun na search ka. And then, saka ko iisipin na mag-post. Halimbawa, ngayon, sa mundo ng sports, yung PBA, ewan ko kung nanonood pa kayo ng PBA kasi ngayon, wala naman nanonood ng basketball eh. Lahat, pinanonood yung volleyball, di ba? Parang yun ang ngayon eh. Yun ang favorite of this generation, di ba? Manonood ka ng PBA ngayon, madidepress ka lang kasi parang mas marami pa yung kaluluwang nanonood kaysa sa mga taong nanonood, di ba? Yung PBA nung araw, hindi ka nga makakuha ng ticket yan sa sobre. Ngayon, pinamimigay na lang, wala pang gustong manood. Parang ang lungkot. Bakit gano'n? So, tatalagin yung sarili mo na nagkaroon ako ng opportunity to work sa PBA, both officially and unofficially for about 16 years. So may alam ko ng konti tungkol sa PBA. Not that I know everything about the PBA, but I followed the PBA since the time it was founded in 1975. I was 7 years old then. Tapos hanggang sa ngayon, sinusundan ko pa rin siya. And it's difficult to see sad state of the PBA right now na walang nanonood. Saka walang pakialam na nagpapatakbo sa kanya. So, post ako ng isang lumang video and you will see the difference. Pinababayaan ko yung mga tao. Even when I post, hindi ako nagpo-post nung sasabihin ko ito, opinion ko. Pagpo-post ko ng something na kumbaga sa yung media platform, yung mga sumusunod sa akin, to air their side. Parang binibigyan ko sila ng platform na mag-converse. Pag nakita ko na yung isang parang merong value na pumasok doon, simple lang ang ginagawa ko. May dalawang pindutan. Either delete yung comment or totally block
yung account. Hindi naman ako mamamatay kung mag-block ako ng 1 hanggang 100 na account, di ba? Kapag alam mong parang pang national mental hospital mga comments, adios patria. Yung gano'n din, sinusubukan mong lagyan ang mundo mo ng something to talk about positively. No? Yung something na that will be worthwhile. So gano'n siya. Bawasan mo yung toxicity. Pero there are times na hindi mo maiiwasan na talagang ilabas yung sentiments mo, yung opinion mo, lalo na kapag alam mo na niloloko na nila yung sambayanan o ginagago na nila yung mga tagapanood or ginagawa nilang tanga yung mga nakakaintindi, say, in the world of sports. So, yun. Basically, yun. Ano? Ganun ako. Japan. Ayan, so thank you po. And next po, si Ate Natalie na po ang magtatanong po. Wait lang, may final question na. Sige. Yung final question ko po, what are those factors po na, or kino-consider niyo po ba yung ethical or ethics code po when it comes to making a decision po? A decision making. Ito ang nagtatanong ko sa inyo. So, sige, ilatag nyo sa akin kung anong ethical standards ang pinag-uusapan natin. Diba? Kasi yung ethical standards na yan, sabi nga nila, ano ba yun? Ano ang basis? Diba? Sinabi ko sa inyo kanina kung anong basis ko ng ethical standards. Diba? Okay, so bumalik tayo dyan sa usapang ethical standards. Kasi kayo, gusto nyo mga i-pursue yung journalism, di ba? Ano yung tatlo? Yung unang tatlo? Sa standards sa ethical standards of journalism. Sige, ano yung unang tatlo? Basahin nyo sa akin, basa nyo sa akin. Sige Number po. one? Ayan, Sige, based po parang dito, example. ayan, seek truth and report it. Ayan, tapos po number 2 Diba? is Hindi pa minimize ako tumitingin harm. sa ano yan, ha? Ayan, Sa tapos ethical. Pangalawa. pangalawa po is minimize harm. And pangatlo po is act independently. Yun po yung unang tatlo po. Yung tatlong yon, di ba? Ako nga, hindi ko tinitignan yun eh. Pero, in fact, ngayon ko na nakita na 1, 2, 3 yan. Hindi ko talaga alam yan. Pero, pag isinasabuhay mo siya, it becomes automatic. Kasi, yun yung standard that was taught to be. Di ba? Minimize harm. Yung pagpo-post ba sa tingin nyo ng paninira ng tao, that's harm. That's harmful. And it has been proven that it kills. Di ba? Alam niyo ba kung gaano kataas ang suicide rate ng generation niyo because of bashing? Alam niyo bang ganun kataas? Tignan niyo, mag-search kayo. Gumagamit ba kayo ng AI? Si Gemini, libre, sa Google. Alam niyo ba yung AI? Yung artificial intelligence. Alam Yes niyo po, ba sir. paano siya gamitin? Kasi meron pang isang aspect yan. Yan ang bagong wave. First, ngayon lang, subukan nyo, test nyo. Di ba may access kayo sa computer nyo? Pumunta kayo ngayon sa Google. Tignan nyo sa taas dyan, may nakalagay na Gemini. Parang may diamond siya. Click nyo si Gemini. Tapos sasabihin niya sa inyo, speak, write something. Nakikita nyo? Yes po, sir. Nakikita po nga. Na parang star yung ano niya, yung logo niya. Gemini. Yes po, sir. Sige, parang natuturo ko sa inyo. Anong input? Raise sides due to online bashing. Worldwide muna tayo. Tingnan nyo lang. Kinayip nyo na? On it po, Rate sir. of suicide due to online bashing ba tawag doon? And then, Rate of suicide. sasagot si AI. Ano sinasabi ni AI? Sige, Joshua, basahin mo. Sige po. On searching pala po, sir. So, ito online bashing.
And loading na po. Hmm. Ang sabi po, there isn't a definitive rate, pero meron pong contributing factor siya. Pero nagsuggest po siya ng mga online sources po na nagdi-discuss. Yan. Yan. Nagdi-discuss, di ba? Opo. Kasi walang, sa ngayon, hindi nila sasabihin directly. Kasi yung mga families, nung mga nag-suicide, yung mga tumatalon sa mga building, nagpaparel, naglalason and everything, hindi aaminin ng pamilya nila na yung kanilang cyberbullying pala. Ang lagay, subukan mo yung cyberbullying, baka meron ilabas yan. Diba? Yung sa cyberbullying, yung matindi, nakalaban ninyo. Iba yung bullying na physical o yung harapan eh. Pero cyberbullying, tingnan mo just kung anong ilalabas niyan sa iyo. Baguhin mo yung sa online bashing, lagay mong cyberbullying. Baka tinutuko ko sa inyo sa mundo ng artificial intelligence. Ang artificial intelligence, if used the right way, pwedeng magdagdag sa inyo, pwedeng kasi lahat ng knowledge stored from the time na natuto magsulat ko is actually encoded in ChatGPT. Tapos ngayon, si Google, nag-introduce niyan. Yung artificial intelligence is not harmful if you know how to use it. Ano siya nasabi? Merong nilagay? May anong binigay sa inyo na info yan? Cyberbullying. Meron lang po nakalagay and na suicide. nakalagay lang po na meron po na due to cyberbullying po sa thoughts po ng Gen Z is more likely 2 to 2.5% po na may magkaroon ng thoughts na suicidal po. Parang siguro po 2 out of 10 na youth po na nakakaranas ng cyberbullying is opo, mga ganong rate po. Oh. Di ba mataas yun? Dalawa sa cyberbullying. Hindi lahat pagka meron nga, dapat wala eh. O yan yung introduce isang bagay na pagkakailangan nyo ng information, you can rely on artificial intelligence to feed you. So yan ang tamang paraan ng paggamit ng artificial intelligence. It's a weapon given to you. Okay. Kayo naman kayo. Artificial intelligence gamitin nyo because it is given to you for Wikipedia. Huwag nakin kumamit doon kasi yung Wikipedia kung sino-sino nag-ano doon kung sino-sino nag-edit doon. Mag-go Google tapos i-crawl lang si AI o yung sinigyan ko lang kayo ng tip. Hindi ko bibigay sa kahit na sino yan pero yan ang benefits ng artificial intelligence if used properly. Okay? Ayan, sana nasagot ko yung tanong ko. Tanong niyo, kung tama yung sagot ko. So ayan, EJ, may follow-up question ka pa ba? Ayan. So, Ate Natalie, proceed na po tayo sa next questions po. Okay, hello po. Rinig po ba ako? Hi, good morning. Yes. Okay, for the next question po, can you tell us about one specific ethical decision you recently made and why? Well, kung recent, dami. Pero isa maliit na.
ng malino na case. Bakit kaya tungkol sa taxes niya? From 1995 hanggang 2030, binabantayan ang career ni Manny Pacquiao from nothing to becoming one of the top boxers in the world. Ang 8-weight division world champion. Pero noong 2013, nagkaroon siya ng isang issue about taxes. And I knew that he was lying. Hindi na pinipresent yung tunay na situation ng taxes niya. Okay? So, ang decision ko was to away. Iniwan ko yung side ni Manny Pacquiao na ginagawa ko for almost 20 years na walang tanong-tanong. Bakit? Kasi alam ko na hindi niya sinasabi ang totoo. And I don't care, and I didn't care at that time kung yan ay ibig sabihin na hindi na ako bibiyahe, hindi ko na makocover si Manny Pacquiao, mababash ako, titirahin ako ng mga kasama niya. Wala akong pakialam kasi the truth was out there. And the truth was, they were not telling the truth. So, yun, para sa akin, very clear yun. Hindi ko papabayaan na mako-compromise ang principles ko because that is hiding, distorting from being told. Hindi mo pwedeng lukoy. O, tignan mo ngayon. Diba? Anong nangyari? Dinideny nila na wala siyang problema sa taxes. Bakit tinahabol pa rin siya sa hospital? So, anong ibig sabihin nun? And to you, I did vote for him. Why will I vote for a public figure na alam kong sinungaling? Na hindi pa-test yung kanyang taxes. So, sabihin na natin binago na ni Pacquiao yung kanyang buhay at nananatili. Hindi niya sinasabi ang katotohanan. So that part of him, yun, hindi ako believe. So, lang suma, hindi ko na maipagtuloy ang paglalahad ng patotohanan kung alam ko yung sinusundan ko cannot be full for yan. Ayan. Sorry to interrupt po. Due to internet connection po siguro medyo naging unclear po yung nagiging sagot niya po, sir. May I suggest po na since hindi naman po required na makita po tayo visually, pwede po ba tayong mag-continue po sa interview na naka-off cam po? So, para to help the internet connection get better po. If that's okay lang po. Ayan. Sige po. Try po natin ulit magsalita, Sir Chino. Like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Okay. Much clearer na po siya. Yeah, paano? Opo, yes po. Thank you po. So, proceed na po tayo. O, yung sinasabi ko kanina. Sige po. O, yung sa tanongin natin ulitin ko, di ba? Yung 2013, nagkaroon ng issue si Manny Pacquiao tungkol sa mga taxes na pinupose siya dito sa Pilipinas at saka sa Amerika. Dinideny nila may problema sila sa taxes. So, noong 2013, nag-decide ako na lumayo na sa side ni Manny Pacquiao because I knew right there and then that siya at saka yung grupo niya na naghahandle ng finances niya were telling the truth. So, sabi ko, bakit ko i-cover tong taong to at ikukwento ko ang storya niya kung alam ko na hindi siya nagsasabi ng totoo. So, doon pa lang, papakita sa inyo na ako hindi papayag na ma-compromise yung aking pagiging journalist by trying to pretend na hindi ko alam o kunyari, alam ko pero parang iniiwasan ko yung alam kong katotohanan. Di ba? Because it was compromising the truth. Umalis na lang ako sa side ni Manny Pacquiao, diba? Kahit na sinabihan ako na walang utang na loob and all, anong walang utang na loob doon? Anong di utang na loob? Ang pagsasabi ng totoo is not about utang na loob. It is about
examining the truth. Okay. Yun pa lang, again, di ba yung sinabi ko sa inyo kanina, for me, no such thing as dilemma. Pagdating sa usapan ng katotohanan, walang, ano yan, matik yan. Hindi na pinag-uusapan yan. You stand for the truth, you fight for the truth. Yun. Yes, thank you po. Very clear po. So in relation to that, ang next question po natin ay, if you can recall one or two of the most difficult dilemma you have experienced, ano po exactly yung dilemma? Pwede naman pong isa lang po. Yun lang po. Thank you. Yung sinabi ko sa inyo na tungkol kay Manny Pacquiao, that's a Biggest dilemma. Kasi nga, di ba? Kung ako was your everyday media practitioner, would I even think of stepping away? Alam kong dito masaya, nakakabiyahe ako. Nakakagawa ako ng storya. Dilemma ba yon? Di ba? Kaya nga, depende kasi sa tao yan. To me, it was not a dilemma. It was not even worth questioning, di ba? To me, it was automatic. No? Anytime na makakompromise ang truth, hindi tayo mag-uusap. And for me, that has been a standard. Hindi ko kino-consider din yung dilemma. Hindi ko makino-question yung sarili ko up to this point, di ba? Hindi sa pagmamayabang, pero ako, natutuwa ako kasi everywhere I go, I don't see people backstabbing me kasi pag nagsabi sila sa akin, bawa, yung isang araw lang, ano ba sinabi ko? Tungkol sa PBA, na it's on a rapid decline. Yung mga naka-payroll ng mga media practitioners, mga sports writers, wala silang masasabi kasi mawawalan sila ng telepono, mawawalan ng yung ATM nila. Ako, luma ang telepono ko. Ang ATM ko, hindi naman ako sumasahod sa kahit na sino dyan sa mga malalaking kumpanya sa PBA. Then I can say truthfully, yung PBA is on a rapid decline. Pag hindi niya nilagaan yan, chances are hindi yan aabot ng 50 years, which is next year. So, hindi dilemma para sa akin yun. Kaya, yung sinasabi ko, Natalie, kanina, for me, speaking, telling, writing about the truth is not a dilemma. It is my calling. Thank you po. So, next is... Ayan, so... Sige. Sige po, po-proceed. Ako naman po ang susunod na magtatanong naman po sa inyo. So, sa ngayon po, para sa inyo, no po, parang hihingi po kami ng isang advice in case na may isang journalist din po or ano pa lang po na aspiring journalist na maka-encounter rin ng gantong dilemma. Ano po yung pinaka-best na advice niyo po para sa amin, especially? Ang pinaka magandang advice yan, never compromise the truth. Always stand on the side of truth. Pero, titignan nyo rin yung basis ng truth ninyo. Kasi marami magsasabi na, oh, this is the truth, and everything, nothing but the truth. Checkin nyo rin kung ano yung ginagawa yung standard. It is a matter of checking yung standards at saka yung basis ng truth that you are to fight for. Pero, pag dumating sa time that you will have to choose between, parang ano yan, matter of life and death yan. Yung truth na yan, yung telling the truth. In fact, diba, maraming mga journalist ang pinapatay kasi nagsasabi sila ng katotohanan. Pag dumating sa point na gano'n, you save your life, but do not compromise the truth. Wag na wag. Dapat hindi nako-compromise ang katotohanan. Never ever compromise the truth. Even if it means your job, even if it means bibigyan ka ng bagong kotse, susuhulan ka, bibigyan ka ng bagong telepono. Marami sa mga katrabaho namin, yung mga so-called sports writers,
padadala lang ng telepono ng MVP group na bagong iPhone, hindi na nila sasabihin ang katotohanan. At kahit anong basura sabihin sa kanila, lalamunin lang nila. Gusto nyo ba ng ganong klaseng existence? If you want that kind of existence na hawa ka sa liig ng mga powers that be, then don't even think of pursuing a career in journalism because it will mean your life. Ibig sabihin, ipaglalaban nyo. Pero, hindi naman ibig sabihin, magpapabaril kayo sa luneta dahil sa katotohanan, di ba? Tapos na tayo doon sa panahon ng mga pinatay na bayani. Kailangan nga ng bansang ito ay mga buhay na bayani. Yung makikipaglaban sa katotohanan, pero at the same time, pangangalagaan nila yung kanilang mga buhay. Itataya mo ang buhay mo, but not literally. Ang buhay mo ay nakasalalay sa katotohanan. So uulitin ko sa dulo, do not even think of compromising that. Ayun. So, thank you po. So, in relation to that din po, since you have, sabi niyo nga po, one scenario pa na binigay niyo kanina is yung about nga po kay Manny Pacquiao. So nakapag-decide po kayo na you stick with the truth and telling the truth. So, did you, how should I say this? Pero, dun sa short and long-term consequences po ng decision na yon, napaisip po ba kayo na what if kung hindi ko ginawa yon? Or what if nag-stick ako na sumama pa rin? So, hindi po ba kayo nagkaroon ng ganong considerations? Wala. Pag nag-step away ka, you step away. Wala nang regret. Wala nang looking back. Because alam mo, tama yung pinaglaban mo, di ba? Bakit ka pa maglo-look back? Wala nang mangyayari doon. If you look back and magre-regret ka, bakit pa, di ba? Wala na, tapos na. Alam ko yung ipinaglaban ko. And today, anong masasabi ni Manny Pacquiao? Wala siya masasabi sa akin because he knows na totoo yung sinasabi ko. Can he look me in the eye and tell me na totoo yung sinasabi ko? Hindi. Di ba? Parang wala lang nangyari. Yung mga taong nasa paligid na nagsasabi na hindi sila nandaya, nasa na? Wala na. Pero the records will speak for itself. Nandun pa rin ang utang niya sa Bureau of Internal Revenue. Hindi pa niya nase-settle. At yung sinasabi niya wala siyang utang sa Amerika, the fact is, he paid 18 million US dollars bago siya makabalik na lumaban sa Amerika uli in pre-pandemic. 2014 yata o 2015 thereabouts. Anyway, wala na. Pag nag-decide ka, wala nang regret. Ba't mo pa i-regret? Ba't ka pa maglulok back? You made a decision, malinaw na malinaw, ito ang decision ko at hindi na ako magpapa-apekto sa kahit ano pa man. Yan. So, thank you po for answering. Last question na po tayo. So, palagay niyo po, due to your experiences for almost lagpas ng 20 years, palagay niyo po ba may pinagkaiba po ba yung ginagawa niyo before? Tapos po sa mga lessons na na-encounter niyo, mga dilemmas na na-encounter niyo, may pinagkaiba po ba yung ginawa niyo noon as a journalist sa mga ginagawa niyo ngayon as a freelancer? Wala actually. Kung ano yung itinuro sa akin, I didn't have to change because dahil dito sa explosion ng social media. Kung ano yung guiding principle ko noong nagsisimula ako, natuto ako na maging natutunan ko ang mundo ng journalism, yun pa rin ang ginagamit ko hanggang sa ngayon. Hindi ko siya ipinagpalit o hindi ko siya binago dahil iba na ang rules of engagement itong generation na to. Hindi nangyari yan sa atin. Yun ang maganda sa aking ginagawa kasi hindi ko kinompromise yung katotohanan. So, kung ano yung nakagisnan ko, ano yung alam kong tama, alam kong kung ano ang foundation, is still my guiding principle. Dito sa mundo na ito ng quad media.
quad media being apat na media forms, di ba? Ganon. Yun yung ano, yun yung aking storya. And I will never change it for anything. No? I will, pagbago man ang magkaroon man ng fifth media, wala akong pakialam. I will always stand for the Ayan. So, EJ, would you have any last questions or any ano pa? Wala naman na, Josh. Ayan. Okay na rin na. Ayan. So, Ate Nat, kayo po, baka may further questions pa po kayo? Wala naman na po, all clear. Yan. So, wala na po kaming any further questions po. Gusto lang po namin po pasalamat personally po sa inyo, Sir Chino, na for acknowledging our invitation po. Bagamat medyo fast-paced, napakabilis, pero salamat po na pinaunlakan niyo po yung aming invitation for interview. Maraming salamat po. Sige, maraming salamat sa inyo. And yun lang, be guided by the truth and you will never go wrong. Sige? Okay? Okay po, sir. May request lang Sige. po ako. If pwede po mag-picture po tayo. Ayo po, sige Okay. po. Yan, sige. Yun lang. Kita. Wala yung video ko. Click. Ayan, sige po. Ayan, video na. Po. Meron na. No? Yes po. Sige po, Ayan. ready po tayo. In a count of 3, smile po tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan, isa pa po. 1, 2, 3. Ayan, sige po. Thank you so much po, sir. God bless you po and Sige. continue to endeavor for the truth. Okay. Amen. God bless you. Thank you. Sige. God bless din po. Thank you po, sir. Thank you. Sige. Salamat sa inyo. Thank you po. Thank you po, sir. Godspeed sa inyong mga journalist.